Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagsalita si Pedro kay Jesus. Tignan po ninyo, iniwan namin ang lahat at kami sumunod sa inyo. Sinabi ni Jesus, tandaan ninyo ito, ang sino mang mag-iwan ng bahay o mga kapatid, ina, ama, mga anak, mga lupa, dahil sa akin at sa mabuting balita, ay tatanggap ng makasandaang ibayo sa buhay na ito. Mga bahay, mga kapatid, mga ina, mga anak, at mga lupa. Ngunit may kalakip na pag-uusig. At sa kabilang buhay ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ngunit maraming nauuna na magiging huli at maraming nahuhuli na magiging una. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Nais ko pong isipin ninyo isa o dalawang bagay na napakalapit sa inyo. Yung talagang pinakatago-tago ninyo, pinakaiingat-ingatan. Ano po iyon? Sa ngayon, kung tatanungin ko kayo, ano po yung dalawang bagay na iyon na inyong pinakaiingat-ingatan? Dahil yan ay higit nyong pinahahalagahan. Naisip niyo na po? Okay naman. Isip naman kayo ng dalawang relationship o ugnayan na meron kayo na siyang itinuturing ninyong yaman. Your treasure. Ayan, ano. Yung hindi mo pwedeng ipagpalit yung relationship mo sa taong ito sa kahit anong bagay. Kung titignan po natin ang Ebanghelyo, ay mapagtatanto natin na kahit gaano pa kahalaga, gaano pa kalapit, gaano pa ka-meaningful yung bagay na iyan at ng ugnayan na iyan, merong kayang ipalit ang Diyos diyan. Merong kayang ipalit ang Diyos diyan. At ang ipapalit niya, yung halaga, yung value. Sabi dito sa Ebanghelyo, times 100 pa. Wow. Di ba? So, kunyari, si Norman may girlfriend. Ganyan. Kayang palitan niyang girlfriend mo ng 100 girlfriends. Wow. Wow. Si Jeff, napasilip si Jeff, biglang napasilip nung narinig yung girlfriend, no? Di ba? Yun kung titingnan natin ang titingnan natin ang mabuti yung Ebanghelyo. Yun ang sabi ng Panginoon, Ang sabi niya dito, tandaan ninyo, ang sino mang nag-iwan ng bahay o mga kapatid, ina, ama, anak, lupa, dahil sa akin sa mabubuting balita, tatanggap ng makasandaang ibayo sa buhay na ito. Wow. 100 times pa. Abay, kapag ganoon, kaya mo bang ibigay yan kung kayang palitan na 100 times yan? Kunyari, yung asawa mo, mahal na mahal mo talaga. Ibigay mo kay Lord. Bibigyan ka pa ng 100 times na kasing gaya ng asawa mo. Sabi nung isa, isang lang, natutuyuan na ako ng dugo, 100 pa. Aray ko, ang sakit. Kunyari, binigyan ka ng smartphone, di ba? Kunyari, ano ba yung mga uso ngayon? Mga Note 1000. Kasi Note 21 pa lang yata ngayon. Aba, ipalagay ko, kaya nating,
Hindi, ibig sabihin po nito, mga kapanalig, hindi natin kayang tawaran ang kakayahan ng Panginoon. Yun lang po iyon, ano? At kung meron man tayong pinahahalagahan sa buhay na ito, siguraduhin po natin na kaya natin siyang isuko sa Panginoon. Hindi naman sinasabi ng Panginoon na kasuklaman mo ang asawa mo, anak mo, kapatid mo, yung pag-aari mo. Hindi po. Huwag niyo kasuklaman yan dahil yan ay biyaya ng Diyos. Sinasabi lang po ng Panginoon, yung pagpapahalaga po natin, dapat ay higit pa, pagpapahalaga natin sa Diyos at sa Kanyang kaharian, ay dapat higit pa dun sa pinahahalagahan natin sa buhay. Bakit? Kasi kaya niyang tapatan at hihigitan pa niya ng 100 times over. Yun po ang ibig sabihin ng Panginoon. Okay? Hindi natin kaya dapat nating i-let go, ika nga, no? Para sa Panginoon. Okay? Hindi naman sinasabi, again, ng Panginoon, disclaimer, hindi naman sinasabi ng Panginoon na bawasan mo yung pagmamahal sa asawa mo. Hindi. Bawasan mo pagmamahal mo sa mga anak mo. Hindi. Mahalin mo sila ng higit-higit pa. Pero, ang paalala ng Panginoon, siguraduhin mo ng pagmamahal mo sa akin at ang hangarin mo para sa kaharian ko ay higit pa diyan sa ibinibigay mo sa kahit sino at kahit ano pang bagay sa mundong ito. Yan. Sa isang banda, minsan po talaga kasi, yung mas matimbang yung pagmamahal natin sa ating pamilya kaysa sa Diyos. Naniniwala ba kayo doon? Na may mga pagkakataon, mas matimbang yung ating pagmamahal sa pamilya kaysa sa pagmamahal sa Diyos. Okay? Paano po nangyayari yan? Halimbawa, pwede akong gumawa ng masama, magnakaw, magumit, mandaya, mang-abuso, para may maipakain ako sa mga anak ko. Malinaw na kaya mong salungatin ang Panginoon para sa mga mahal mo sa buhay. Yun ay mali kung titingnan natin sa Ebanghelyo. Okay? Kung uunahin talaga natin at mas mahal natin ang Diyos, kaya mong magtiis na makita na kulang yung gamit ng anak mo o nagugutom ang pamilya mo kaysa sumuway ka sa kalooban ng Diyos na magnakaw, manakit, mang-abuso. Yun po ang ibig sabihin noon. Okay? Kailangang mas matimbang. Bakit? Kasi kapag nagawa mong magtiis na huwag gumawa ng masama, magtiis na ikay maging tapat, kahit abot-abot ang iyong kailangan, ang Panginoon po ang nagsabi sa Ebanghelyo, you will not be left unrewarded. At sisiguraduhin ng Panginoon, times 100 pa ang ibibigay niya sa iyo. Ibig sabihin, ang pwedeng mangyari, iniwasan mo manloko, mandaya, manakit, mang-abuso, para sa pangailangan ng ng pamilya mo, makalipas ang ilang panahon, hindi ka nandaya, magugulat ka na lang. Yung mga anak mo, magandang kalusugan, ang asawa mo, walang sakit. Masaya kayong magkakasama. At, eto pa yon, malinis ang iyong konsensya. Maluwag ang iyong kalooban dahil hindi ka gumawa ng isang bagay na mali. There is more in life than all this, and that is the Lord. Si Bill Hayden, kilala po iyan, isang Governor General ng Australia. Siya po ay halos buong buhay niya, siya ay isang atheist, hindi po naniniwala sa Diyos. No? Pero kilalang politiko, mataas ang kanyang pwesto eh. Minsan nga po, inalok siyang maging yung sa scout ng Australia, siya ay mag-head. Tinanggihan niya, alam niya kung bakit. Kasi kasama doon sa panunumpa ng scout, to love, to do and to love God
may God. May salitang God. Tinanggihan niya yan. Ganun siya ka-hardcore na atheist. Pero something happened sa kanya. I think, nagkaroon siya ng stroke, nagkaroon siya ng malubhang karamdaman, na-hospital siya. At habang nasa ospital siya, doon niya napagtanto, there is more in life than me. No? Doon niya napagtanto, habang siya ay malubhang may karamdaman, na mayroong Diyos talaga, na dapat pahalagahan, kaysa sa kahit ano pang idealismo, prinsipyo o filosofiya, ang Diyos. Kaya nga po, gumaling siya. Imagine niya, gumaling siya sa kanyang malubhang karamdaman at siya po ay nagpabinyag sa Catholic Church sa Australia at naging Katoliko siya. Naging Kristiyano siya. At doon niya nakita yung kahulugan talaga ng buhay. Mga kapatid, hindi po natin kayang tawaran ang pwede gawin at kayang gawin ng Diyos sa lahat sa atin. Kayang ibalik ng Diyos sa atin kahit 100 ulit pa ang halaga dun sa mga bagay na ating isinuko sa Kanya. Father, paano yun? Pag sinuko ko naman ito, ano mangyayari sa akin? Di kakaawaan ko lang ang sarili ko. Mahuhuli ako sa karera namin, no? Mahuhuli ako doon sa aming kompetisyon sa aming magkakaibigan kapag ni-let go ko ito. Ayan, may gano'n, ano? Minsan kasi yung pagsuko natin sa Diyos, tinitingnan natin bilang pagkatalo o pagkahuli. Mali po yun. Kung susundan po natin yung Ebanghelyo sa bandang huli, ano sabi ng Panginoon? Ngunit maraming nahuuna ang nagiging huli at maraming nahuhuli na magiging una. Kung pakiramdam po natin, tayo ay naluluma, nahuhuli, nagiging talunan sa pagiging tapat natin, sa pagiging masunuri natin sa Diyos, sa pagiging mabuti natin sa pakikipagkapwa-tao, sa ating pagiging tuwid sa ating mga kaparaanan at may integridad tayo, mali po tayo, hindi tayo nahuhuli doon. Ang sabi ng Panginoon, ikaw ay mauuna. Marahil sa pananaw ng mundo, you're a loser. But no, in the eyes of God, you are a winner. Ikaw ay nauuna para sa Kanya.